Iginiit naman ng kapatid ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na ang labi ng dating Pangulo ang inihimlay sa libingan ng mga bayani. Sa gitna yan ng pagdududa ni Albay Representative Edsel Lagman na gustong ipa-forensic exam ang labi para masigurong di ito wax replica. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sigaw na yan ng mga kontra sa paghimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, formal ding ipinitisyon sa Korte Suprema ni Albay Representative Edsel Lagman. Premature at minadali raw ang libing ni Marcos, lalo't may 15 araw pa mga kontra na maghain ng motion for reconsideration at humiling pa nga sila ng bagong status quo ante order para wag muna matuloy ang libing. Dahil hindi raw valid sa simula pa lang, dapat bawiin at itama. Parang parusa raw ito sa mga Marcos dahil sa hindi paggalang sa posibilidad ng motion for reconsideration. Sa nagpapatuloy pa rin padasal na tradisyon ng mga Ilocano bago sanang isang libing, may reaksyon ng bunsong kapatid ng dating Pangulo. Bahala sila sa buhay nila. Bahala na rin kami sa buhay namin. Iginiit din ng kapatid na labi ni Marcos ang inilibing taliwas sa pagdududa ni Lagman. Hiling din kasi ni Lagman na ipa-forensic exam ang labi para masigurong di-wax replica ang inihimlay. Sino pa ba? Ano pa ba ililibing namin kundi ang brother ko mismo? But ma'am, it wasn't bones lang Ano? No. Hindi. Ano po? Katawan talaga. Maghahain din ng mosyon ng Liberal Party na pabor daw sa lahat ng legal na paraan para mabaliktad ang desisyon. Kung hindi ang korte, pwede raw iutos ng Pangulo o susunod na Pangulo ang paglipat ng labi ni Marcos sa ibang lugar na mapipili ng pamilya niya. Desisyon ng gobyerno ang naging daan para mailibing ito kasama ang mga Marcos. So kinakailangan din desisyon ng gobyerno para siya ay mailipat. Bukod sa moot and academic na kung tutuusin ang issue dahil wala nang haharanging libing, kasama sa kailangan daw timbangin ng korte ang nakaugaliang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa mga namayapa. It is something that is sacred to us, yung paglilibing. So yun lang, palagay ko hindi yata medyo mabigat yata yung huhukayin mo uli yung bangkay. Posible pa maapektuhan ng marami ring taga-suporta ni Marcos. It will be history that will really decide kung ano nga si Marcos. In the meantime, sa atin, palagay ko, let us not make this issue. Ang problema, issue pa rin itong humahati sa mga taga-suporta at sa mga kontra na gustong matiyak na hindi malilimot ang masamang epekto ng martial law, lalo sa mga biktima. Ang ibang pwede raw parusa, ipakontempt ang pamilya Marcos at mga pulis at sundalong nangasiwa sa libing. Pinitusyon din niya ni Lagman at ng grupo ng mga petitioner kontra sa Marcos burial. Kung titingnan ninyo yung coverage on television, yung aksyon ng mga Marcoses, para bang sila yung in authority doon sa paglilibing. Nasa control nila yung mga armed forces officers doon. Kung hindi raw iko-contempt, para na rin daw na baliwala ang karapatan ng mga petitioner na maghain ng motion for reconsideration. Gayunman, sinabi na ng tagapagsalita ng Korte Suprema nitong Biyernes na walang utos ang Korte para pigilan ang pagpapalibing kay Marcos. Tina Panganiban Perez, GMA News.